Hi mga habibi, ako muli ito sa Bibi Jonah. So for today's video, gagawa na nga ako ng requested na content at requested kong masasabi dahil ito yung mga gusto nyong gawin ko para makilala nyo daw ako kung sino man ang tumatambay dito sa channel ko. So ito na nga ang getting to know me, intense, hashtag question, unseen question, dyan sa comment section dahil may mga iniingatan akong question na hindi hindi kaaya-aya. So, 'yan ang sasagutin ko dito at kung kayo ay gusto mang maniwala kung ano man ang mga sasabihin ko at sagot ko, kayo na po yan at hindi po ako nagpapa-please sa inyo para paniwalaan nyo kung ano man ang isasagot ko, okay? So ayan, kung interesado ka nga, ipagpatuloy mo ang video na to. Gusto mong malaman kung ano pa ang mga content ko. So ayan, mag-subscribe ka sa channel ko and hit the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. At kung ikaw naman ay ayaw nga sa ganitong content, sa mga ginagawa kong iba't ibang content, random videos kasi ang ginagawa ko dito, Habibi. So ayan, skip mo yung mga videos and ayan, para wala ka nang masabi, diba? At syempre, sa mga nakakapanood na ng mga videos ko, don't re-upload my videos, okay? So, okay tayo dyan. Start na natin ang getting to know me intense questions. Ayun na nga, Habibi, ako nga ay si Jonah at ang full name ko ay Jonalyn Torrillos. I'm 31 years old, Bicolana po ako, Pinay beauty with kayumangki ang kulay dahil hindi naman po ako kaputian ayon sa inyong expectation. So, huwag kayong mag-expect na super puti ko ha. So, kayo manggi po, ayan. So, minsan gumagamit ng filter, check, dahil syempre, doon tayo nagkakaroon ng confident. At hindi naman natin ikakailayan na gumagamit tayo ng filter, okay? And, ang height ko po ay 5 flat. Yung po yung tinatawag ko na acute height para sa akin dahil hindi naman po ako sobrang baba. So, sakto lang po. Acute height po yung 5 flat para sa akin. So, ayan, ang timbang ko ay naglalaro sa 59 kilos. Mabigat na po ako ngayon. At ang vital statistic ko ay 3940. So, ayan. Syempre, nagiging malaman na ako. Nakita nyo naman, nagpakita talaga ako ng whole body dahil yan yung request ng iba sa atin para makita naman daw kung ano daw talaga ang aking katawan. So, eto na po yun. At sa mga hindi po nakakakita pa ng mga ibang features na ina-upload ko, so andito po yan sa community natin, dito sa aking channel. So, ayan po ang aking katawan sa mga gustong makakita. Okay? And, syempre, ako ay nakapag-aral ng kolehiyo. 4 na taon po akong tapos ng kolehiyo. Bachelor of Science in Industrial Technology, major in Food Technology. So, malayo po sa kung ano man ang tinatopic ko na i-advise ko sa inyo, no? Sa mga nag-aakala, no? So, ayun siya. And, ako ay hindi na po single, I'm taken, mother of 1. Ayan, may anak po ako isa. And, ako po ay hindi na po nagwo-work, stop work na po ako. So, sasabihin ko yan sa pinakahuling video natin kung bakit. At ako po ay isa sa mga proud na maaga nagbuntis dahil 20 nga ako nabuntis. At dahil natanong nyo sa akin kung bakit ako nagko-content ng adult content, so ayan, magsisimula na ang ating question, intense question, dito sa question na ito. So may kodigo ako para hindi ko makalimutan. Ano? So, ang unang question natin ay kung ako daw ba ay nai-L tuwing nagkikwento ng aking mga kino-content. So, oo naman, nai-L dahil sino ba naman ang hindi? Kahit sariling kwento yan. So, ayun, nai-L din naman. Nag-iinit, ganyan. Parang ganun siya. At yung follow-up question doon ay kung saan ko daw ba nakukuha yung mga kwento ko. So, yung ibang kwento doon ay sariling experience at yung ibang mga kwento ko naman ay dahil yun sa isang resource person, authorized person na hinihingi ko po yung kanyang permission bago ko pa ikwento sa inyo yung istorya na naisi-share ko dito. Okay? So, may permission po yan lahat. Yung iba, siguro idea at napapanood. Dahil, next question, ay kung ako daw ba ay nanonood din ng porn. So, ayan, nanonood din po ako. At tulad din ninyo, ako ay nag-i-explore naman din po pagdating po sa bakbakan. Ayan, so, lights on, lights off. So, lights off po ako dahil mas gusto ko yung dim light. Yung konting nakita lang sa mukha ko, okay na po ako doon. So,
ayoko naman na magpaka-sexy dahil sexy naman ako sa partner ko. So, ayan, kahit siksik tayo, ano. So, next is yung paborito ko daw na position. So, syempre, ang doggy. So, ayan, alam niyo na kung bakit. Di ko na kailangang i-elaborate kung bakit, di ba? So, ayan. Our next is kung addict daw ba ako sa SEX. So, hindi ako addict. Actually, mas preferred ko yung, ano, uh, weekly at yung alternate at syempre mas the best sa akin yung ayaw ko mag-araw-araw dahil syempre sino ba naman ang gustong 'di ba, malaspag sabi daw nila. Ayan, next, kung ako daw ba ay mael, ayan. So syempre, mael tayo sa ating mga partner, 'wag sa iba, 'di ba? So, kahit sino naman may-el tuwing meron tayong bakbakan, hindi naman puwedeng ano, para tayong tuod tuwing nakikipagpakbakan sa ating mga partner, 'di ba? So yes, mael ako. Kung ikaw ay hindi, so, 'di wow. Dahil siguro manhid ka kung meron ka bang ano, pakiramdam na hindi, 'di ba? Sino ba naman? Siyempre gagamitin natin sa tama 'yun, yung pagiging mael natin, 'di ba? So next, kung kabit daw ba ako? Nakakatawa yung mga questions niyo, pero itong pagiging kabit is i-claim ko na yes, oo, pero muntik po lang akong maging kabit at never ko pong tinuloy dahil alam kong mali at siyempre ayoko naman na makasakit ng kapwa ko. And doon sa nai-content ko dito na about sa kung paano nga malaman kung may naging kabakbakan yung mga partner nyo is doon po yun sa sinasabi kong authorized person at nakikingi po ako sa kanya ng permission kung ano yung mga tips na pwede ko maibigay sa inyo if ever man po na nangyayari nga ito. Okay? Dahil doon sa content ko na yun, marami atang nang away sa akin. Ano? So, ayan. Next is kung kumakain ba ako ng ECOP. So, yes, kumakain po ako ng ECOP. And yes, follow-up question dyan, yes na agad dahil minsan na din po ako nagkaroon ng babaeng karelasyon. So, nagkaroon po ako ng kababaeng karelasyon since ako po ay nag-edad sa 17 to 18. Ayan. So, malapit-lapit, no? Malapit-lapit doon sa bago ako magkaroon ng Junakis, di ba? So, ayan. So, nagkaroon na nga ba ako ng karelasyon na babae? So, yes, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, 17, 16, 17 mga ganyan. So malapit na. Dahil ano, hindi po ako follow-up question na pala 'no, hindi po ako nagkaroon ng iba't ibang, partner sa pakikipagtalik. So ano po ako, maselan 'no. Ang, sistema po kasi ng, laking probinsyana ay istrikto ang mga parents at yung tipong eskuwela-bahay, gano'n ang nangyayari sa akin nun. At boarding house yung ganap ko at yung mga naging exes ko po ay nag-try naman sa akin pero never po talaga. At, follow-up question na rin kung sino ba ang naka-V sa akin. So, ang naka-V po sa akin ang, partner ko recently at siyempre yung, um, naging bunga nga agad-agad after nang makuha ako ay yung aking, Junakis na po ngayon, 'yan. So, baka itanong niyo na rin kung ilang taon na yung Junakis ko. So, ah, 10 na po siya, 10 years old na po siya. At, kung tatanungin niyo rin kung anong masasabi ng Junakis ko after makita mga content ko na ganito. So, ako po, ang nanay, so ako po magha-handle niyan. Wala na po kayong pakialam doon kung paano ko po i-handle ang anak ko, okay? So, wag po tayong masyadong marunong, no? Dahil kung parents kayo, nagiging parents din ako at nagiging nanay din ako sa aking anak, okay? And next question is, ilang beses na daw ba ako nadali? So, yun nga, tulad ng sinabi ko, isa, dahil yung partner ko ngayon, so yun lang ang naka-V at yun na lang din ang sinamahan ko. Bukod sa konserbatibo nga ang isang katulad kong probinsyana. And syempre, speaking of conservative na probinsyana, so siguro maraming magsasabi dyan na, conservative ka pala, edi sana hindi ka nagko-content ng ganyan. So, problema nyo na po yan kung gaano nyo po intindihin ang mga kino-content ko about dito sa ating adult content, okay? So, ayan, hindi ko nga problema yun. And next, kung kailan nga daw ba ako na V or na biak. So, nabiyak po ako 19, 18 to 19. Ayan. At yun na nga yung parang first in last dahil jaundice na po ang habibi nyo. So, ayan.
at kung ako daw ba ay bayaran or naging bayaran. So, ayan na tayo. Masyado ng mapanghusga ang mga mata natin at ang mga ears natin sa napapakinggan lang na kwento dito sa mga naiko-content ko ano. So, ako po ay hindi bayaran, hindi ko po yan na-experience dahil lumaki po ako sa probinsya. Napunta pa ako dito sa Maynila, mga 20 na. So, ayun, yun na yung duro-diretso ng pagiging mudra ko at buhay mother dito. Hindi ko po naranasan yung tulad ng gimmick-gimmick na nangyayari dito sa mga kabataan sa Maynila. So, hindi ko po yun na-experience. So, 20 years, probinsya po talaga. After po dito sa Maynila. Then, aral. Yun. Yun po talaga naging buhay ko. At, nasa sa inyo po yan kung kayo po ay maniniwala. Hindi ko po kayo piniplease. Tulad ng sinabi ko sa intro ko. Okay? Parang ang boring yung mga tanong nyo, no? Napaka-intense talaga. Next ko ay, hindi siya question. Ito yung para sa akin na bibigyan ko lang ng komento, ano. So, dyan sa comment section, may mga nakikita ako dyan na mga verse of Bible. So, para alam nyo lang, no, nung kabataan ko, high school life at college life ko po, ako po ay isang active youth ng church. Active din po ako sa choir, active din po ako sa lahat ng mga ganap sa schools. Ayan po yung mga buhay na naging nakalakihan ko at naging buhay ng, alam niyo yung probinsyana, simpleng probinsyana. At sa mga sinasabi niyo sa akin ng verse, parang hindi ko po alam yung ginagawa ko. Siguro sa iba, hindi yung maganda or hindi magandang pakinggan yung mga gantong content na pang-adult. So, para sa akin kasi, nasa tamang pag-iintindi na lang din po yan. Kung ayaw nyo nga sa content na ito, so i-skip nyo lang ang video. At minsan sa buhay nyo, hindi nyo rin masasabi na naging perfecto yan at wala kayong pagkakamali. No? So, kung malaswa sa inyo, nasa sa inyo na yan. Kung hindi nyo gusto, di wag panuorin. Ganun naman kasimple yun. Hindi yung maglalapag pa kayo ng verse dyan ng mga Bible. Nakala nyo, kayo na si Jesus para sabihin na, kukunin ka na ng demonyo. Bago ka na. Yung mga ganyan ninyo. So, di ba? Tayo ba? Nainis nyo na ba ang pangalan nyo papunta sa langit? Di ba? Kanya-kanya tayong relihiyon tulad ko, Katoliko ako, at hindi ko kinakalimutan si Lord sa buhay ko. Meron po akong sariling relasyon kay Lord kung paano ko po siya maging karelasyon sa puso ko. At kahit naman na hindi po ako pala simba, aminin ko man yan sa inyo, kahit paano, kahit hindi ako nakakapasok sa tahanan niya, nakakapasok naman po ako araw-araw sa puso niya dahil hindi ko po siya kinakalimutan sa mga gusto at ayaw man pong maniwala, okay? So, ayun po ang paninindigan ko at kung kayo man po ay walang paniniwala para sa mga taong wala na daw pananampalataya. So, kayo na po yan. Paniniwala nyo na po yan, okay? And then, last doon sa Bible verse, no? So, hindi naman lahat ng palasimba is perfect, no? Meron nga dyan yung palasimbang kakalabas na ng simbahan, magmumura na at may gagawin ng masama sa kapwa niya. So, never po tayo naging perfect. Kaya, tingnan nyo rin po yung sarili nyo bago ang iba, okay? Pinakalas natin, So, sabi daw nila, wala daw ba akong ibang trabaho? At, ayan, sabi ko nga sa unang sinabi ko doon sa intro ko, no? Ano daw ang dahilan kung bakit wala na nga daw akong trabaho? So, ito na nga. Siyempre, ito na ang aking buhay, social media. Nagkaroon po ako ng trabaho. Last year, nag-resign after 6 months. Ngayong taon, nag-resign din po after 6 months. Dahil endo-endo lang po ako. Hindi po talaga ako natatagalan ng trabaho dahil hindi po ako masaya sa pagtatrabaho. At dahil yung kinikita ko po dito ay mas medyo angat ng konti sa pagiging empleyado ko, na priority ko na po na mag-stay dito sa mga social media ko. Hindi lang po kasi ito ang social media ko. May iba pa po akong social media na kumikita. Kahit konti, masaya na po ako doon. Dahil nagagampanan ko po yung pagiging isang nanay ko dito sa bahay. So, yun po yung pinakadahilan kung bakit wala na po akong trabaho. So, sabi po kasi nila sa akin, yan na ba talaga yung alam mong trabaho? Wala na bang iba talagang paraan para ganyan, ganyan, ganyan? So, for what? Para saan? Kung kaya ko namang magawa ng mga content na wala namang karumal-dumal na pangyayari at hindi nyo naman talaga nakikita yung mga, ano ba yun, yung tipong hubad-hubadera, yung mga sinasabi nyo ganyan sa mga sa kapwa ko content creator. Grabe kayo, no? Sobra-sobra. So, ayun na nga, dahil kayo ay naging bahagi ng aking channel na ito, lalo na sa mga loyal na subscribers ko. So, ayan, may naipangako po ako dito sa inyo, kung hindi ko nakakalimutan, at hindi nyo nakakalimutan. So, nag-promise ako sa inyo dito na kapag nakuha ko yung 100k subscribers ko, ay magpapa-cash G ako. So,
tutuparin ko po yun, oo, once na po na akin pong nakamit ang aking silver play. Kung nakita nyo na po na hawak ko ang aking silver play, so magsisimula na po tayo ng paraffle or pagpili sa sino man ang mga may magagandang comment dyan sa comment section na hindi po judgmental at hindi mapanghusga ng kapwa. No? So yun po yung mabibiyayaan, hindi po lahat, pero pipili lang po ako kasi ako po yung taong nagbibigay naman po, nag-give back po ako doon sa mga taong naging parte po ng aking success. Kasi kung hindi naman po dahil sa inyo, wala naman po ako dito sa subscribers na nakamit ko at yung kinikita ko na konti. So, isi-share ko naman po kapag nakuha ko na nga po ang aking silver play button. So, ayan, soon, ating i-content yung ating silver play at magsisimula na yung ating raffle doon, okay? So, ayun, doon nagtatapos. At tulad ko na sinabi ko doon sa disclaimer ko, hindi ko po kayo piniplease kung kayo po man ay maniniwala sa kung ano man po ang aking naisagot sa mga questions at intense question na bahagi nyo dyan sa comment section, okay? So, yun lang. Sana may nakuha kayo na mga sagot sa inyong mga katanungan, okay? That's all. Thank you for watching this video. Makikita ko pa sana kayo sa next ko mga video na i-upload. Bye mga habibis! Ingat kayong lahat.